Medyo malapit na nga ako sa Katiklan Port. Sobrang ganda pa rin ng weather. Pero nakakaramdam na ako ng uhaw. Kaya sabi ko hanap-hanap muna ako ng mga tindahan na pwede mabilhan ng tubig at makainom muna saglit. Hindi pa nga ako nakapag-breakfast that time. Kasi nga sabi ko nga may hinahabol akong oras. Kaya mix na yung nararamdaman ko. Pagod, uhaw, tapos gutom. Pero di ko iniisip yun. Yung importante, makasakay ako. Kasi kung di ako makakasakay, 10 hours ako maghihintay sa Katiklan para sa next na biyahe. Sobrang hassle na para sa akin yun. If in case, Sunday na ng umaga na ako makakasakay nun, yung 7:30 na biyahe nila. Syempre, positive pa rin talaga ako na makakasakay ako. Kaya mixed emotion din yung biyahe ko. Nagpabook ako, pero yung original booking ko is yung Sunday ng 7:30 ng gabi. At yun na nga, Monday pa ako makakarating doon, which is sobrang hassle na sa akin. Hindi rin naman ako pwedeng bumiyahe ng weekday since may trabaho ako. Kaya weekend lang talaga yung pinaka the best na option ko para bumiyahe since sobrang tagal nga ng biyahe na papuntang Manila. Umito nga muna ako saglit dito para takpan yung bag ko since may laptop akong dala. At yung dulo ng bundok, kitang-kita na umuulan na. From dito, siguro mga almost 30 kilometers na lang yung babiyahiin ko. Puntang Katiklan Port. Pero yun nga, doon ako dadaan sa bundok na yun, sobrang naulan na. Sabi ko nga sa sarili ko kung saan yung malapit na ako, dun pa talaga ako mababasa ng ulan. Pero okay lang, expected ko na to. At niready ko na yung sarili ko sa ganitong sitwasyon. Kaya ayan, basa. Yung pagod ka na sa biyahe, gutom, uhaw, nabasa ka pa ng ulan. Ang sarap talagang mag-ride. Hi. Pag mahina talaga immune system mo, magkakasakit ka talaga pag ganito. Diretso ko na lang talaga yung ulan. Kasi nga yung goal ko, kailangan ko makarating ng Katiklan Port ng maaga. Nakarating na ako doon, nakakuha na ako ng ticket. Okay na. Kung baga, may peace of mind na ako. At na-scam nga tayo ng weather. Mga 5 kilometers lang ata yung ulan. Tapos, sa dulo, sobrang init na. Hanggang Katiklan Port na to, yung ganitong weather na sobrang init. Binasa lang talaga ako. Pero okay lang kasi the rest ng biyahe ko is matutuyo naman ako ng hangin. Kaya okay lang kahit basa. Sanayan na lang talaga. Pero dapat nga 1 month lang ako magbabakasyon sa Bacolod. Pero dahil mahal nga yung ticket, ginawa ko ng 2 months. Worth it din naman siya kasi nga sabi ko, hindi ko na to uulitin. Once ko lang talagang gagawin. For experience lang. Puro nasasabi ko to ngayon kasi nga solo ride lang ako. And if in case group ride, mas mag-i-enjoy ako. Pero let's see. Hindi naman talaga tayo makakapagsalita ng tapos. Kasi kung i-compare mo, kung mag-airplane ka, nila going to Bacolod, 1 hour lang yung biyahe. Tapos minsan, siswertehin ka, makakakuha ka pa ng ticket ng around 1,500. Balik ka na yun. Tapos compare dito sa land travel, almost 10K na yung gagastusin mo. Napagod ka pa. Tapos, na-stress ka pa. Pero yun na nga sabi ko, since sobrang tagal ko nang nagmomoto. Gusto ko lang talagang ma-experience if paano yung bumiyahe ng Manila going to Bacolod. Which is, di rin naman ako nagsisi. Since sobrang nag-enjoy ako. Kahit sobrang nakakapagod yung biyahe. At nakarating na nga ako ng Katiklan Port. Hinanap ko lang yung Starlight na office. At yun nga, mabuti at maaga nga akong nakarating. Gutom, pagod, uhaw na yung nararamdaman ko.